Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang tagumpay ay nagsisimula sa isang simpleng pangarap. Isang bagay na kayang gawin ng lahat, ngunit sa pagtupad nito tayo nagkakaiba. Dahil may ibang naniniwalang wala silang kakayahang tuparin ang pangarap dahil sa hirap ng buhay. Ating tunghayan ngayon ang kwento ng isang mag-aaral na punong-puno ng pangarap. Ngunit dahil sa hindi sapat ang kanyang sahod para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, napag-iisipan na lang niya na tumigil na lamang sa kanyang pag-aaral at maghanap na lang ng trabaho. Panganay ako sa 5 kong kapatid, Charo. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan ko para lang may pambili ako ng aming kakainin sa pang-araw-araw. Pumapasok ako sa paaralan na walang laman ang aking tiyan dahil gusto ko na makapagtapos sa pag-aaral. Dapat doon, nakapag-float na kayo. Natapos ko na yung dapat ninyo tapusin. Pwede mo. Magkano yun? Iyan, mahihiling pala ako ng 150 pesos para sa plano natin. Wala na akong pera. Paano kaya ito? Iyan, kailangan ko na palang kunin yung ulam mo. Kailangan na talaga sa project natin eh. Wala pa. Gagawan ko muna ng paraan. Pre, kamusta? Hindi ayos, pre. Maraming problema. Anong may tutulong ko, pre? Pwede ba akong umiram ng kahit $100 lang dyan? Babayaran ko lang sa susunod. Sige, pre, basta ibalik mo rin lang sa kinabukasan kasi kailangan ko. Sige, pre. Babalik ko na lang kapag nakapagsahod na. Salamat, pre. Ba't ang laki na naisip mo? Napag-isip-isip ko kasi na parang gusto kong tumigil sa pag-aaral at suportahan na lang yung pamilya. Bakit naman? Ako na lang kasi ang nagawa sa pamilya namin. Oh, saktong-sakto. O may nakita akong program sa internet na pwedeng tumulong sa atin. Especially na sa'yo. Patingin mo. Ito oh. Ano iyan? Sali tayo? Sige, masubukan nga. Sayang naman eh.
program is entitled ASTP. It means Assistance Student Training Program. The primary purpose of this program is to effectively address the needs of students who has financial problems. There are two specific objectives of this program. First is the educational assistance, wherein susuportahan po namin lahat ng estudyante para sa kanilang pangangailangan, lalong-lalo na sa mga estudyanteng may kakulangan sa pinansyal at gusto namin silang tulungan para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Buwan-buwan kami magbibigay ng kanilang allowance upang matustusan nila ang kanilang pangangailangan sa mga proyekto at maging sa kanilang pag-aaral. The second one is training program. So magkakaroon din tayo ng buwan-buwan na seminars about sa livelihood. Ito ay para sa lahat, lalong-lalo na sa mga estudyante. Dahil alam namin na makakatulong ito sa mga kabataan at estudyante para magkaroon sila ng kaalaman patungkol sa mga trabaho at mabigyan sila ng opportunity na makapagtrabaho habang sila ay nag-aaral. Ito ay makakatulong sa kanila para maabot nila ang kanilang pangarap. Dito sa training program, magkakaroon tayo ng teamwork training. Ang activity na gagawin ng mga kabataan dito sa teamwork training ay tree planting. Upang sa ganon ay matuto sila at magkaroon sila ng kaalaman kung paano nila pahalagaan ang ating environment. And the second activities under the teamwork training is recycle. The great benefit of recycling waste material is that it plays a big part in the protecting Mother Nature in the most balanced way. Tutulungan namin ang mga kabataan na mag-ipon ng mga recycled materials. At tuturuan namin sila kung paano nila ito gawin sa panibagong material. Ito ay makakatulong sa kanila upang sila ay kumita habang nag-aaral. Ang mga activities na to ay alam namin na makakatulong ito sa mga kabataan dahil habang sila ay nag-aaral, nagkakaroon din sila ng panibagong kaalaman kung paano nila pahalagahan ang ating kapaligiran. Itong programang ito ay inihahandog namin sa lahat ng kabataan at estudyante. Dahil sa tulong ng programang iyon, Charo, na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Natutunan kong mangarap kahit gaano man kahirap ang buhay. Isa sa humuhubog sa ating buhay ang mga hindi inaasahang hagupit ng kapalaran. Ngunit sa huli, nasa ating kamay pa rin ang desisyon sa tatahaking landas. Maaari tayong magpakulong sa nakasanayan o maaari tayong lumaban at magpatuloy tungo sa bagong kinabukasan. Ito at higit pa ang ginawa ni Ian dahil hindi siya tumigil sa sariling tagumpay. Hindi lamang buhay ng kanyang pamilya ang kanyang natulungan, kundi na rin pati ang buhay ng maraming kabataan na naghahangad na makapagtapos tulad niya. Indeed, a man's true success is measured by lives that he has changed for the better. Ito po si Charo Calpito, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, kapamilya.